Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, mapagpalang, mahabagin, lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay naukol lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawa ang kanyang pagpapalat kapayapaan, habag ng Panginoong Allah, ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga kasamahan ng propeta Muhammad, sa kanyang mga kamag-anak, at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati namin kayo, mga minamahal na kapatid ko sa Islam, ng pagbati nating mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati po natin ang ating mga mahal na kababayan, na mga Pilipino, na mga hindi pa Muslim. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. At inshallah sa pagkakataong ito ay tayo po ay magbibigay muli ng konting kaalaman o aral ng pananampalatayang Islam. At inshallah, gawin nawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapaki-pakinabang, no, sa bawat isa, lalo sa mga hindi pa Muslim. Ang aking topic na aking ibabahagi sa pagkakataong ito ay ang patungkol sa sino ba si Muhammad. Maraming mga kababayan natin mga hindi Muslim na hindi kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lagi nilang tinatanong sino ba si Muhammad, no? So mga mahal na kababayan, no, si Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, ay isinilang siya o ipinanganak siya sa lungsod ng Makkah, o tinatawag maski sa Biblia na Baka. Isang kilalang lungsod sa kasalukuyan sa Saudi Arabia, no, ang Makkah, na kung saan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya isang tao na pinili ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pinakahuli sa lahat ng mga sugo at propeta, na kung saan siya ang dapat huwaran at pamarisan ng buong sangkatauhan. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, mga mahal na kababayan, siya ang dapat huwaran ng lahat ng tao sa sanlibutan, sapagkat mismo ang Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ay nagsabi sa malawalhating Quran na ganito ang nakasaad: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Lakad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah. Sinabi ng dakilang tagapaglikha sa malawalhating Quran, katiyakan nasa sugo at propeta na si Muhammad ang magandang halimbawa para sa inyong lahat na dapat ninyong pamarisan at tularan. Ito ang sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na katiyakan na nasa sugo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamagandang halimbawa. May taglay niya ang pinakamagandang pag-uugali na dapat tularan, pamarisan ng sangkatauhan. Mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagsabi nito, mga mahal na kababayan. Bakit mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi Muslim, bakit baka matanong ninyo, bakit si Muhammad ang dapat ating pamarisan, no? Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga mahal na kababayan, kapatid, mga magulang, siya ang pinaka huling propeta na ipinadala ng dakilang tagapaglikha bilang habag awa sa atin o sa buong sangkatauhan. Habag ang Propeta Muhammad. Pinadala siya ng dakilang tagapaglikha bilang huwaran at pamarisan at habag awa sa atin ng dakilang tagapaglikha. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Sabi ng dakilang tagapaglikha, hindi ka namin ipinadala o Muhammad maliban na ikaw ay habag, awa para sa buong sangkatauhan. Mga mahal na kababayan, sa mga hindi Muslim, si Propeta Muhammad pinadala ng dakilang tagapaglikha bilang awa sa atin. Awa niya sa atin. Habag niya sa dakilang tagapaglikha sa atin. Kaya nga, mga mahal na kababayan, no? Maaring magtanong kayo, bakit hindi si Jesus, si Moises, no, ang ibang mga tao ang dapat tularan? Bakit pa si Prophet Muhammad o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahilan, mga mahal na kababayan, no, ipinadala siya ng Panginoong Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ating gabay, no? Gabay sa sangkatauhan. Dahil ang mensahe ni Propeta Muhammad, mga mahal na kababayan, ay siya rin namang mensahe ng lahat ng mga propetang nauna pa sa kanya. Ha? Ang mensaheng dinala ni Propeta Muhammad ay walang kaiba sa mensahe. Ha? Kinumpleto niya ang mga mensahe ng mga propetang nauna sa kanya. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, ha? Ako ay kahalintulad ng isang pader, na kung saan ang pader na ito merong awang, may maliit na butas. Halimbawa yung hollow block, merong isang block doon na kulang sa isang pader. Ako yun na huling propeta na itatapal doon para makumpleto ang lahat ng, kumbaga, makumpleto ang dalang mensahe ng lahat ng mga propeta. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng dakilang tagapaglikha, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sabi ng dakilang tagapaglikha, hindi ka namin pinadala o Muhammad, o hindi kami nagpadala ng mga sugo at propeta bago pa ka Muhammad, maliban lamang na ituro sa sangkatauhan na walang ibang Diyos na marapat sambahin kundi ang nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sambahin niyo ako. Kaya nga mga mahal na kapatid, magulang, mga kababayan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang dalang kautusan ay katulad ng dalang kautusan ni Moises at ni Jesus Christ, ni Jesucristo, na walang pagkakaiba. Ang dalang mensahe ni Propeta Muhammad ay ang sambahin lang ang bukod tanging dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang tunay na Diyos. Yun ang mensahe niya. Kaya sinabi niya sa panahon niya, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Sabi ng Propeta Muhammad, sabi ng dakilang tagapaglikha, sabihin mo Muhammad sa mga tao, sa iyong mga pamayanan, na ang Diyos ninyo ay nag-iisa lamang. Siya ang mahabagin, ang pinakamaawain. So ang dalang mensahe ni Propeta Muhammad, mga mahal na kababayan, ay siya rin namang mensahe na dinala ni Propeta Moises o Musa alayhi salam sa panahon niya. Maging sa mensahe din ng Jesucristo, ni Jesus Christ, ni Isa, sa panahon niya ay ganun din ang mensahe. Walang pagkakaiba. Kasi bakit? Ang nagsugo na dakilang tagapaglikha kay Moises, kay Jesucristo at ni Propeta Muhammad ay ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya iisa lamang ang mensahe nila. Kaya nga makikita natin maski sa aklat ng mga Kristiyano, ang Biblia, no, sa Lumang Tipan, yung pinakapangulong utos ni Moises na nakatala doon sa Deuteronomio kabanatang 6 versikulo 4 hanggang 5, ang nakasaad doon, dinggin mo o Israel. Ito yung pinapangaral ni Propeta Moises ayon sa aklat ninyo, no, sa mga Kristiyano. Ang Panginoong Diyos ay iisa lamang. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Yan yung pinakapangulong kautusan ni Propeta Moises sa panahon niya. At ganun din naman, pagdating sa panahon ni Propeta Jesus Christ o ni Isa alayhi salam, sumakanya nawang kapayapaan, ay yung pinangaral niya ni Moises, ganun din naman pinapangaral ni Jesus Christ. Walang pinagkakaiba, mga kababayan.
Di ba, ang Pangulong Kautusan ni Jesucristo ayon sa inyong aklat Biblia sa Marcos 12:29 ay nakasaad din, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, isinasama ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa lamang. Sambahin mo siya ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, at buong isip. So walang pinagkakaiba mga mahal na kababayan. Ang dalang mensahe ni Propeta Muhammad, ni Moises at ni Jesus Christ ay ang sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang tagapaglikha. Kaya habag si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng tao. Kasi bakit? Kinumpleto niya ang aral ng mga propetang nangauna sa kanya. Kinumpleto niya. Siya nagkumpleto. Kaya mga mahal na kababayan, ang kabuhuan ng mensahe na dinala ni Propeta Moises, Jesucristo at ni Propeta Muhammad, sumakanila nawang kapayapaan, ito ang pagsuko, pagsunod, pagtalima, at pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sa wikang Arabic, ito ay tinatawag na Islam. Islam ang mensahe ng propetang tatlong itong na mga dakilang propeta. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Sa Arabic, ito ay Islam. Kaya mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi Muslim, dagdag kaalaman sa inyo, si Prophet Muhammad, sumkanya nawang kapayapaan, siya ang pinakahuli sa lahat ng sugo at lahat ng mga propeta. Ipinadala ng Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha, kung kaya wala nang darating pang propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Wala nang propeta pagkatapos niya. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyin. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah, si Muhammad, sabi niya, ay hindi ama sa inyo na mga kalalakihan. Bagkus siya ay sugo ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, minsahiro, sugo at silyo upang huli sa lahat ng mga propeta. Siya yung silyo, para bang nagpadala kayo ng sobre, di ba? Kapag dinilaan mo ang sobre, wala ka nang maipasok doon. Ganon ang katayuan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakahuli sa lahat ng mga sugo at mga propeta. Kaya naman sinasabi ni Propeta Muhammad, La nabiya ba'di. Wala na daw propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad, sabi niya. Wala nang propeta pagkatapos ko. Kaya mga mahal na kababayan, sa mga Pilipino na mga hindi pa Muslim, sa panahon natin ngayon, lalo sa Pilipinas, napakaraming mga ngaral ng mga iba't ibang mga sikta ng relihiyon na kung saan nagkiklaim sila o nag-aangkin sila daw ay sugo at propeta ng Diyos. Napakarami. Sa atin na lang sa bansang Pilipinas. Sino nag-aangkin na propeta doon? Marami. Katulad halimbawa ni Felix Manalo. Si Felix Manalo, inangkin niya ang kanyang sarili, founder ng Iglesia ni Cristo, na siya ay sugo daw ng Diyos. Propeta. Ito naman si Eli Soriano sa dating daan, ganun din. Nag-aangkin din siya na sugo ng Diyos at propeta. Ganun din naman si Kibuloy. Si Kibuloy, lalo pang nagmataas ng husto. Pagiging sugo daw siya, nang huli, siya na nang nagsabi na appointed son of God daw siya. Al-iyadu billah. At sa mga sabalista naman na relihiyon, tinuturing nilang propeta, sugo ang kanilang founder na si Ellen G. White, na kung saan Amerikana ito na babae, founder nila at ginawa nilang propeta. Subhanallah. Napakadaling sabihin mga kababayan. Napakadaling sabihin ng propeta. Maski tayo pwede tayong magsabing propeta, napakadaling bigkasin. Subalit ang tanong dito, ano ang kanilang katibayan? Ano ang inyong katibayan na kayo ay propeta nga ng Diyos? Sugo ng Diyos.
Anong ibig sabihin? Anong katibayan? Kinakailangan meron kayong aklat o kapahayagan na nanggaling mismo sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang tunay na Diyos. Kasi ang mga propeta, sugo, kagaya ni halimbawa ni Moises, bakit propeta sugo siya? Kasi bakit? Meron siyang dalang kapahayagan na galing sa Diyos, galing sa dakilang tagapaglikha. Ito yung tinatawag na Torah, sa Arabic, Taurat. Sugo siya kasi bakit? Meron siyang aklat na kapahayagan. Si Jesus Christ, si Isa, o si Jesu Kristo, meron ding tinatawag na Ebanghelyo. Ebanghelyo ni Jesus. Di ba? Na kung saan sa Arabic ay tinatawag na Injil. Yun yung dala na aklat o kapahayagan ni Jesus Christ, ni Jesu Kristo. Kaya sugo siya ng Diyos. Propeta siya. At si Propeta Muhammad naman, sallallahu alaihi wasallam, ay meron din siyang tinanggap na kapahayagan na galing mismo sa Diyos, tagapaglikha, itong tinatawag na Quran, o sa Tagalog ang babasahin. So yan ang mga bakas na patunay, mga katibayan, mga kababayan, na sila ay mga sugo at propeta. Subalit itong mga aral sa atin sa atin na lamang sa Pilipinas na nagkiklaim na mga propeta at sugo daw sila, ang tanong, nasaan yung kanilang aklat o kapahayan na galing mismo sa Diyos? Nasaan? Ilabas nila. Wala namang maipapakita. Bagos, Biblia lang din ang hawak. Nakalagay ito sa kilikili. Nakasipit sa kilikili. Ang tanong ko, meron bang propeta na may dala ng Biblia? Sinong propeta na may dala ng Biblia? Kaya mag-ingat tayo mga mahal na kababayan. Napakarami mga bulaan ngayon na mga aral, na mga bulaang propeta kuno, nag-aangkin na propeta, pero ang katotohanan, sila ay mga huwad at bulaan na mga propeta. Kasi ang pinakahuling propeta, mga kababayan, ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya nga sinabi niya, la nabiya ba'di, wala nang propeta pagkatapos ko. Kaya nga sinabi ng dakilang tagapaglikha, wa khataman nabiyyin. At si Muhammad, sabi ng Panginoong Diyos, siya ang pinakahuli, pinakasilyo sa lahat ng mga propeta. Kaya mag-ingat tayo mga kababayan. Huwag tayong padadala sa tamis ng mga salita, ng mga ngaral na nagkiklaim na mga sugo at propeta daw sila. Huwag tayong madadala kasi bakit? Magaling sila o matamis ang kanilang mga dila. Kaya yun, kapag may nagsabi na sugo at propeta sila, hingian nyo ng katibayan. Nasaan yung aklat mo na galing sa Diyos bilang isinugo ka ng Diyos? Nasaan yung kapahayagan mo? So kapag walang maibigay, ibig sabihin ay sila ay mga huwad, nagpapanggap lamang na sugo daw kuno ng dakilang tagapaglikha. So, yun mga mahal na kababayan. Si Propeta Muhammad, mga mahal na kababayan, ay ano ang kaibahan niya sa mga propetang nauna sa kanya? Kasi si Moises, sinugo nga siya, propeta siya. Ganon din naman si Jesus Christ. Sugo rin siya, propeta din siya ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Diyos, ang Allah. So balit si Propeta Moises, para sa kaalaman ninyo, at si Propeta Jesucristo, sila ay isinugo lamang ng dakilang tagapaglikha ng Allah doon lamang sa specific na lugar, sa lugar doon sa bayan ni Israel. Doon lamang sa bayan ni Israel. Sino si Israel? Si Jacob, si Jacob. Doon lang sila isinugo sa Bani Israel, sa pamayanan ng mga taga-Israel lamang. Subalit si Propeta Muhammad, ang kainaman ni Propeta Muhammad sa ibang mga propeta, sa lahat ng mga propeta, kasi si Propeta Muhammad, ipinadala siya ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, ng nag-iisang tunay na Diyos, para sa lahat ng sangkatauhan. Sa lahat ng mga tao, pinadala siya. Ano ang katibayan natin? Sinabi ito ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos sa malawahating Quran, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sabi ng dakilang tagapaglikha, sabihin mo Muhammad sa mga tao, na ikaw ay ipinadala ng dakilang tagapaglikha sa lahat ng sangkatauhan. Sa lahat ng nasyon.
Ito ay yung kaibahan ni Propeta Muhammad sa lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, maliban kay Propeta Muhammad, pinadala sila ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Allah, sa specific lamang na mga lugar. Hindi katulad ni Propeta Muhammad, sakop niya ang lahat ng sangtinakpan. Kaya, ano ang patunay natin na si Hesukristo ay isinugo lamang sa lugar sa Israel at hindi kabilang ang Pilipinas, Saudi, o anumang mga bansa maliban sa Israel lamang. Mismong Biblia mismo ninyo ang magpapatunay na si Jesus nga ay isinugo lamang doon lamang sa lugar doon sa Israel lamang. Sa bayan ni Israel. Ano ang patunay natin? Basahin niyo ang Mateo 15 talatang 24. Ito nakasaad. Datapwat si Jesus ay sumagot at kanyang sinabi, hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bayan ni Israel. Napakalinaw, Tagalog na Tagalog yun. Hindi daw siya isinugo, si Hesukristo, nagsabi siya, maliban lamang doon lamang sa lugar sa bayan ni Israel. Sa bayan lamang ni Jacob, mga kababayan. At dagdag pa, mga mahal na kababayan, si Propeta Hesukristo, ang dakilang propeta din ng Allah, sa isa pang talata, sabi niya, patunay na si Hesukristo ay doon lang talaga sa loob ng Israel, pinadala sa Mateo 10 talatang 5 hanggang 6. Sabi ni Jesus, huwag kayong humayo sa landas ng mga Samaritano. Ang Samaritano, boundary ng Israel yan sa panahon niya. Ngunit kayo ay humayo sa mga nangaligaw lamang na tupa sa Israel. Ibig sabihin, pinagsabihan niya ang kanyang mga disipulo na huwag kayong pumunta sa ibang lugar. Sa labas ng Israel lamang kayo, o sa loob lamang kayo ng Israel, doon lamang kayo. Kaya nga, mga kababayan ng mga Pilipino, ng mga hindi pa Muslim, huwag na kayong umasa na ililigtas kayo ni Hesukristo kasi hindi naman talaga kayo taga-Israel, mga Pilipino tayo eh. Taga-Israel ba kayo? Hindi. Si Kristo napakalinaw na ipinadala lang ng Diyos doon lang sa lugar ng Israel. Kung hindi ka taga-Israel, hindi ka kabilang sa ililigtas o ipapamamagitan ni Hesukristo kasi hindi ka naman taga-Israel eh. Di ba? Pilipino to, napakalayo ng Pilipinas. Doon nga sa Samaritano, magkatabi lang yan sa lugar niya. Hindi nga pinapalabas yung kanyang mga disipulo. Tayo pa kaya na napakalayo ng agwat natin sa lugar ng Hesukristo, sa Jerusalem. At napakalayo ng panahon yun. No? Ilang libo na nakalipas sa taon. So, yun mga mahal na patunay po ito na si Hesukristo ay ipinadala lamang ng Diyos sa Israel lamang. Hindi katulad ni Propeta Muhammad, pinadala si Propeta Muhammad sa lahat ng sangkatauhan, sa buong bansa, sa buong nasyon. Yan ang kainaman ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Siya ay isinugo ng Allah sa lahat ng sangkatauhan. Kaya napakahalaga po na paniwalaan natin, tanggapin natin ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para din sa inyong kaalaman mga mahal na kababayan, ang pagitan po ni Propeta Muhammad at ni Propeta Jesus Christ, kasi sila yung magkasunod na propeta. Walang propetang sumunod kay Hesukristo maliban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagitan nila ay 570 years ang kanilang pagitan. Sa katunayan mga mahal na kababayan, si Propeta Jesus at si Propeta Muhammad, kung ating titignan ang kanilang pinagmumulan, sila ay magpinsan. Subalit malayo nga lamang kasi bakit? Ang kanilang pinagmumulan ay walang iba kundi si Propeta Abraham alayhi salam, na kung saan tinataguri ang ama ng mananampalataya. Kahit sa mga Hudyo, naniniwala sila na si Abraham ay father of faith. At ganun din sa mga Kristyanuhan, naniniwala sila kay Abraham na siya ay ama ng mananampalataya, at ganun din naman sa pananampalatayang Islam. Tinuturing natin siyang ama o father of faith, ama ng mananampalataya.
Si Propeta Jesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac, na anak ni Propeta Abraham, at si Propeta Muhammad naman, sallallahu alaihi wasallam, ay nanggaling sa lahi ni Propeta Ismail, na anak din ni Propeta Abraham. Sa kanya nawa ang kapayapaan. Kaya magpinsan sila mga mahal na kababayan na malayo nga lamang ang kanilang agwat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala sa lugar sa Makkah bilang isang mabait at mapagkatiwalaang tao. Doon sa Makkah sa panahon niya. Kaya nga siya tinatagurian siya na Sadiqul Amin. Sadiqul Amin ang mapagkatiwalaan, ang makatotohanan na tao. Kaya sabi ng dakilang tagapaglikha, si Prophet Muhammad SAW ay hindi marunong magsulat at hindi marunong magbasa. Subalit, sabi ng dakilang tagapaglikha sa kanya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Sabi ng dakilang tagapaglikha patungkol kay Prophet Muhammad, sabi ng Panginoong Allah, si Muhammad ay hindi nagsasalita ng naayon lamang sa kanyang kagustuhan. Hindi na siya nagsasalita ayon sa kanyang kagustuhan lamang, bagkos ito ay revelasyon sa kanya na nagmumula sa dakilang tagapaglikha. Sabihin, yung mga sinasabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, ay hindi saganang sa kanya. Ito ay revelasyon, mga kababayan. Ito ay galing sa dakilang tagapaglikha na nireveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. No? So, ito yung patunay na si Prophet Muhammad ay hindi siya nagsasalita ng saganang sa kanya lamang, bagkus ito ay ipinahayag sa kanya ng Diyos na dakilang tagapaglikha, nireveal sa kanya. Kailan ba naging propeta si Propeta Muhammad? Kailan siya nagiging propeta? No? Nagiging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anong nag-edad po siya ng 40 taong gulang, 40 years old. Siya ay hinirang ng Panginoon Diyos, ang Panginoong Allah, bilang panghuli sa lahat ng mga propeta at sugo. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang huling kapahayagan, ang revelasyon ng Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na ang banal na Quran. Nung nag-edad siya ng 40 years old, saka siya nagiging isang propeta, at pagkatapos dito ay pinadalhan siya ng revelasyon, ito yung banal na Quran. Sinabi ng dakilang tagapaglikha patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma Muhammadun ila rasul kad khalat min qablihi mir rasul. Sabi ng dakilang tagapaglikha sa malapit na kahulugan, si Muhammad daw ay isang sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na marami pang propetang nauna sa kanya. Marami pang propetang nauna sa kanya, kaya siya ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Siya yung pinakahuli. Kaya, mga kababayan, pinilian ng Panginoong Diyos na tagapaglikha si Propeta Muhammad. Siya mismo ang nagpadala sa kanya dito para sa atin upang tayo ay kanyang gabayan, mga mahal na kababayan. Kaya sabi ng dakilang tagapaglikha, huwalladhi arsala rasulahu. Siya ang Allah, ang tunay na Diyos na nagpadala ng kanyang sugo. Tinutukoy din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Panginoong Diyos, ang Allah, ang siyang nagpadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, bilang huling sugo at huling propeta. Bukod pa ito, mga mahal na kababayan, no, para sa alaman sa mga hindi Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangaral siya, no, sa loob ng 23 years. Nung naging propeta siya, edad niya 40, at nangaral siya ng 23 years, at ipinadala sa kanya ang banal na Quran sa loob ng 23 years. Nung nabuo na, no, nag-edad na siya ng 63, at nung nakumpleto ang banal na Quran, nung nag-edad siya ng 63, at doon siya binawian ng buhay. So namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 63 years old. Saan siya namatay? Saan siya nilibing? Doon sa kilalang syudad ngayon, sa sinatawag na Madina Al-Munawwara. Isang kilalang syudad sa Saudi Arabia, na kung saan doon matatagpuan ang mosque o tinatawag na masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Madina Al-Munawwara.
nandoon din ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Doon din sa malapit sa kanyang moske o masjid. So yun mga mahal na kababayan. Kaya mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi pa Muslim, kailangan po ninyo na tanggapin at paniwalaan si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan sapagkat siya ang pinakahuling propeta at sugo ng dakilang tagapaglikha, na kung saan isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang gabay at patnubay sa lahat ng sangkatauhan. Gabay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin mga mahal na kababayan. Kaya kailangan mong tanggapin. Sa ayaw mo sa gusto, kailangan mong tanggapin. Sapagkat siya ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, sakop tayo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saklaw niya tayo. Kasi siya yung pinakahuling propeta. Lahat ng mga nag-exist ngayon, nandito ngayon, lahat ng nilikha, si Propeta Muhammad, sakop niya tayo sapagkat siya ang huling sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha. Kaya, mga mahal na kababayan, mga Pilipino, lalo sa mga hindi Muslim, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, dahil siya ang huling sugo at propeta, nagbabala siya sa inyo na mga hindi pa Muslim. Nagbabala siya sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Meron siyang babala. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadim min hadhihi al-umma Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi arsiltu bihi illa kana min ashabin nar." Anong ibig sabihin mga mahal na kababayan? Ito ibabalaan ng huling propeta sa mga Hudyo at mga Kristiyano na hindi naniniwala sa kanya. Anong ibig sabihin sa kanyang sinabi? Sabi niya, "Sumusumpa ako sa Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na may hawak ng aking kaluluwa." Sumusumpa siya na ang sinumang ayaw makinig at ayaw maniwala sa aking mensahe, ayaw makinig, ayaw maniniwala sa aking mensahe mula sa mga Hudyo, binabalaan ng mga Hudyo, at mula sa mga Kristiyano, maraming sikta sa Kristiyano, di ba? Lahat kayo, binabalaan kayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi niya, mula sa mga Hudyo at Kristiyano na ayaw maniniwala sa aking mensahe at inabutan sila ng kamatayan. Namatay sila na hindi tinanggap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang propeta, sugo ng Panginoong Diyos. Hindi tinanggap yung mensahe ni Propeta Muhammad na walang ibang Diyos na marapat sambay kundi ang nag-iisang tagapaglikha, ang Allah. Hindi tinanggap ng tao yon, patuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga ribulto, kay Jesus, kay Maria, at namatay siya na hindi niya tinanggap yung mensahe ni Propeta Muhammad. Hudyo maging ang Kristiyano, ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallam? Ila kana min ashabin nar. Wala silang ibang kahahantungan, maliban ang naglalagablab na apoy sa impyerno, sila ay mananahan doon magpasa walang hangganan. Wal-iyadu billah. Nakakatakot ang sinabi ng Propeta Muhammad sallam. Sa mga Hudyo at Kristiyano, ulitin ko, sabi niya, sabi ni Prophet Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, na hindi na naniniwala sa aking mensahe. Ano ba ang mensahe ni Prophet Muhammad? Meron ba siyang bagong mensahe dinala? Wala. Ang mensahe niya, mensahe ni Moises, mensahe ni Jesucristo, mensahe ni Noah, ni Abraham, ng unang tao na si Adan. Yung sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kanyang kaisahan. May binago ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kababayan? Walang binago, bagkus kung ano yung dala ng mga propetang mensahe nang nauna sa kanya, yun din ang kanyang mensahe. Kaya lahat ng mensahe ng mga propeta ay iisa lang. Kaya nga sabi ng dakilang tagapaglikha, ang mensahe na kanyang pinadala sa mga propeta,
Nakasaad sa malawalhating Quran, sabi ng Panginoong Diyos, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sa malapit na kahulugan, sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah, katotohanan, sabi niya, sa wika natin Pilipino, katotohanan, ako ay nagpadala ng mga propeta at sugo sa bawat bansa, sa bawat pamayanan. Anong dahilan? An ya'budullah, sambahin lamang ang dakilang tagapaglikha. Ang nag-iisang tunay na Diyos ang Allah. Ang Panginoong Allah, sambahin lamang siya na nag-iisa. Wajtanibut tagut, at layuan, iwasan, talikdan yung pagsamba sa mga huwad at mga piki na mga Diyos-Diyusan. Yung pagsamba sa mga nilikhang bagay, kasungklang-suklam yan sa Panginoong Diyos, mga kababayan. Kaya nga si Prophet Muhammad SAW, nagbabala siya. Sino man sa mga Hudyo at Kristiyano na hindi naniniwala sa aking mensahe at namatay sila sa ganong katayuan, wala silang ibang kahahantungan kundi ang naglalagablab na apoy sa impyerno. So nakakatakot, mga mahal na kababayan. Kaya ito ay malinaw na babala sa inyo, mga mahal na kababayan, na mga hindi pa Muslim, na wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam, na kung saan tanggapin ninyo ang huling propeta. Saliksikin nyo ang huling propeta. Kasi bakit? Doon sa libingan pa lang, kabilang sa itatanong sa atin ng anghel doon sa libingan. Kasi ang tao kapag namatay, kapag isinarado na ang libingan, tinabunan na, darating yung anghel ng kamatayan. Na kung saan ang anghel na ito doon sa libingan ay magtatanong sa atin. Merong 3 katanungan doon. Na kung saan kapag hindi mo masagot ito doon sa libingan, ikaw ay paparusahan. Pupukpukin ka ng napakalaking maso na kapag pinukpok sa iyo, madudurog. Madudurog ka at mayayanig ang kalupaan at kabundukan sa lakas ng hampas. Pero hindi natin mararamdaman ito. Ang makakaramdam lang dito yung mga hayop lamang. Ang tao at mga engkanto ay hindi makakaramdam. So, ibig sabihin, mga kabayan, ang isang tanong doon, man nabiyok. Tanong ng anghel na mabalasik doon. Ang unang tanong, man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Yan ang unang tanong sa libingan. Kapag hindi ka Muslim, anong sasagot mo? Si Jesus o sino bang sinasamba dyan? So, paparusahan ka, pupukin ka ng napakalaking maso. Sunod, madinok, ano ang iyong relihiyon? Ngayon, kapag hindi ka Islam, hindi ka Muslim, anong sasagot mo? So, paparusahan ka, pupukin ka uli ng napakalaking maso. Madudurog ka. Pangatlong tanong sa libingan, manabiyok, sino ang iyong propeta? So napakahalaga, dapat malaman ng tao, sino ang iyong propeta? Ang propeta ko ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Tayo ay sakop sa kanyang panahon, mga kababayan. Saklaw niya tayo. Kaya yung 3 tanong na yun, kung hindi mo masagot yun, wala ka ng pangalawang pagsubok. Kasi doon sa libingan, unang pagsubok sa tao yon. Wala pa yung araw ng paghuhukom, doon pa lang sa libingan, dadaan ka ng unang pagsubok. Yung 3 tanong na ito. So, parang halimbawa sa checkpoint, unang checkpoint, hindi ka nakalusot. Paano ka makalusot doon sa pangalawa? Sa una pa lang, hindi ka na pumasa. Hindi ka na nakalusot. Ganon din, kababayan. Kaya inshallah, ang aking may papayo po, una sa aking sarili, na magsaliksik po tayo sa Islam. Alamin natin ang huling propeta na si Muhammad. Katotohanan, si Propeta Muhammad ay napaka gandang huwaran. Siya yung dapat nating huwaran at pamarisan. Sa lahat ng mga Muslim, nagsusumikap kami na alamin ang talambuhay ni Propeta Muhammad SAW, sapagkat siya ang pinuri ng dakilang tagapaglikha na pinakamainam na huwaran na dapat pamarisan ng lahat ng sangkatauhan. So, inshallah, kung subaybay lang po kayo dahil tuloy-tuloy po yung ating pagbabahagi ng mga kaalaman, inshallah,
At inshallah sa pagkakataong ito ay nakapagbigay ito sa inyo ng konting kaalaman kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah hanggang dito na lang. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.